Sa panahon ngayon, ilang pindot lang sa cellphone ay maaari ka nang makahanap ng trabaho, makakilala ng bagong kaibigan o makipagkita sa isang tao. Dahil sa teknolohiya, mas mabilis ang koneksyon ng mga tao kaysa sa dati. Pero kasabay nito, mas dumarami rin ang mga taong gumagamit ng tiwala ng iba para manloko, mang-abuso at gumawa ng krimen. Minsan, sapat na ang isang maling desisyon o isang pagkikita mukhang normal upang tuluyang magbago ang takbo ng buhay. At ang mas nakakatakot, kadalasan ay hindi mo namamalayan ang panganib hanggat hindi pa huli ang lahat. Tungkol nga dito ang kasong tatalakayin ko ngayong gabi na kamakailan lang nangyari sa bansang Cambodia. Noong gabi ng June 1, 2026, isang bakanting lote malapit sa ilog ng Barangay Bakeng sa Phnom Penh, Cambodia, ang naging sentro ng isang malaking operasyon ng pulisya. Ilang police car ang nakaparada sa labas ng lugar habang unti-unting dumarami ang mga residente na nagtitipon upang malaman kung ano ang nangyayari. Nagpadala pa ang pulisya ng isang malaking excavator upang tumulong sa operasyon. Sa isang sulok ng lote, may isang drainage manhole na natatakpan ng bagong buhos na semento. Kapansin-pansin ito dahil tila wala sa lugar at parang may sinasadyang itago sa ilalim nito. Ilang forensic expert ang bumaba sa halos 1 metrong lalim ng hukay, dala ang flashlight at pala. Nang masinaga ng ilaw ang ilalim, may nakita silang iba't ibang bagay na nakabaon sa pagitan ng lupa at mga piraso ng basag na semento. Kabilang dito ang isang palakol na may kahoy na hawakan, isang bakal na pamalo at ilang transparent na plastic bag. Habang nagpapatuloy ang paghuhukay, isa pang nakakatakot na pagtuklas ang kailang ginawa. May nakita silang bahagi ng katawan ng tao. Ilang sandali pa, natuklasan ng pulisya ang 2 bangkay na magkapatong at siksik na inilagay sa loob ng manhole. Matindi na ang pagkabulok ng mga katawan. Namamanas na ang mga ito at naging kulay berde at itim ang kailang balat. Palatandaan na ilang araw na silang patay bago sila natagpuan. Kalaunan, nakilalang isa sa mga biktima bilang si Tiang Tsiming na mas kilala ng kanyang mga kaibigan bilang Lily. 35 taong gulang si Lily at isa siyang transgender woman. Ipinanganak siyang lalaki ngunit kalaunan ay sumailalim siya sa isang operasyon at namuhay bilang babae. Nagtatrabaho siya bilang service worker sa isang KTV sa Phnom Penh. Kadalasan ay sa gabi ang kanyang trabaho. Dahil sa kanyang magandang mukha at palakaibigang personalidad, marami siyang naging kaibigan sa social media. Ayon sa mga nakakilala sa kanya, mabait at matulungin si Lily. Madalas siyang sumuporta sa kanyang mga kaibigan at handang makinig kapag may problema ang mga ito. Nakatira rin siya kasama ang kanyang nobyo at ayon sa mga nakakilala sa kanila, maayos at matatag ang kailang relasyon. Ngunit 10 araw bago matagpuan ang kanyang bangkay, wala pang sinuman ang nakakaalam sa trahedyang naghihintay sa kanya. Noong May 23, 2026, naghanda si Lily para sa kanyang trabaho tulad ng karaniwang niyang ginagawa. Nang gabing iyon, may natanggap siyang booking sa kanyang cellphone. Ayon sa kanya, may Chinese na kliyente na gustong makipagkita at kumuha ng kanyang serbisyo. Ipinaalam niya naman ito sa kanyang nobyo at ilang katrabaho bago siya umalis. Gayunpaman, hindi niya sinabi ang eksaktong lugar na pupuntahan niya. Matapos ngang mag-ayos at dalhin ang kanyang bag, umalis na siya ng kanilang bahay. Nasa bag niya ang kanyang cellphone at humigit kumulang $700 or 42,000 pesos. Para makarating sa kanyang pupuntahan, tumawag siya ng taxi. Ang driver ay kinilalang si M. Consoron o mas kilala sa palayaw ng Hinson, isang 38 taong gulang na Cambodia na may asawa at mga anak. Nagtatrabaho siya bilang taxi driver upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kilala siya bilang isang mahinahon, masipag at maingat na driver. Madalas siyang bumabiyahe sa gabi upang mas lumaki ang kanyang kita. Matagal nang suki ni Lily si Nginson.
Kapag kailangan niya ng masasakyan, direkta niya itong tinatawagan. Sa paglipas ng panahon, nabuo na nga ang tiwala nila sa isa't isa. Bandang 11:00 ng gabi, tinawagan ni Lily si Nginson upang sunduin siya. Ayon sa investigasyon ng pulisya, dakong 11:30 ng gabi nang makarating si Lily sa 168D Inn na matatagpuan sa Cook Bay Village sa Phnom Penh. Isa itong maliit na accommodation na nasa tabi ng sementadong kalsada at napapalibutan ng ilang tindahan. Pagkarating niya sa lugar, dire-diretso siyang pumasok sa isa sa mga kwarto ng inn. Kinabukasan May 24, hindi pa rin umuuwi si Lily. Naghintay ang kanyang nobyo buong araw. Karaniwang kahit gaano siya kaabala, palagi siya nakikipag-ugnayan sa pamilya. Hindi pa siya kailanman nawala ng komunikasyon ng buong magdamag. Paulit-ulit siyang tinawagan ng kanyang nobyo, ngunit hindi na ito sumasagot. Dahil sa pag-aalala, binuksan na ng kanyang nobyo ang tracking application na nakakonekta sa cellphone ni Lily. Doon niya nakita ang huling lokasyon ng cellphone nito sa distrito ng Ambok. Agad siyang nagtungo sa lugar at hinanap si Lily. Sinuyod niya ang mga kalye ngunit wala siyang nakita. Hindi niya rin nakita ang puting Toyota Prius ni Nginson. Doon niya napagtanto na seryoso na ang sitwasyon. Dahil dito, agad na siyang pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya at inuulat ang pagkawala ni Lily. Samantala, sa parehong araw, naghihintay rin ang pamilya ni Nginson, ang driver na naghatid kay Lily. Sinubukan nga ng kanyang kapatid na tawagan siya, ngunit hindi rin ito sumasagot. Bilang isang taxi driver, palagi siyang umuuwi pagkatapos ng kanyang trabaho. Kung mahaba man ang kanyang biyahe, agad niya nga itong ipinapaalam sa kanyang pamilya. Hindi pa siya kailanman nawala ng balita ng ganito katagal. Nang mapansin nilang may kakaiba ng nangyayari, nagtungo rin ang kanyang kapatid sa pulisya upang magsampa ng missing person report. Matapos matanggap ang dalawang ulat, pinagsama ng homicide unit ang dalawang kaso. Para sa mga investigador, malinaw na hindi lamang ito simpleng kaso ng pagkawala. Dalawang direksyon agad ang tinutukan ng pulisya. Una, hanapin ang puting Toyota Prius ni Nginson. Ikalawa, suriin ang mga CCTV camera at alamin ang mga huling galaw ni Lily at Nginson bago sila tuluyang nawala. Sinuri rin ng mga pulis ang lahat ng CCTV camera sa paligid na nasabing inn. Noong May 25, isang araw matapos maiulat ang pagkawala ni Lily at Nginson, may mahalagang balitang natanggap ang grupo ng pulis na naghahanap sa puting Toyota Prius. Sa isang bakanting lote, natagpuan ang isang puting Toyota na walang nakaparadang ibang sakyan sa paligid. Nang suriin nila ang plaka, nakumpirma nila itong sasakyan ni Nginson. Mas lalo sila nabahala dahil ang lugar kung saan nakita ang sasakyan ay eksaktong tumutugma sa huling lokasyon ng cellphone ni Lily ayon sa tracking application. Agad na dumating ang mga forensic investigator sa lugar. Nang buksan nila ang sasakyan, may napansin silang kakaiba. Kung may naganap na pagnanakaw, pag-atake o pagpatay sa loob ng sasakyan, karaniwang may makikitang bakas ng kaguluhan gaya ng dugo, sirang upuan o mga gamit na nagkalat. Pero kabaligtaran ang nakita nila. Malinis ang loob ng sasakyan. Walang palatandaan na may nangyaring karahasan dito. Gumamit pa ang mga eksperto ng luminol para makita ang kahit maliliit na bakas ng dugo. Inispray nila ito sa mga upuan at sahig ng sasakyan, saka itinapat ang UV light. Wala silang nakitang anumang reaksyon. Ibig sabihin, walang bakas ng dugo sa loob ng sasakyan, wala rin ang susi ng kotse. Hindi rin nakita ang cellphone bago iba pang personal na gamit ni Lily. Para bang may nagmaneho ng sasakyan papunta roon at sadyang iniwan ito. Kumuha rin ang mga pulis ng ilang fingerprint mula sa manibela, door handle at kambyo ng sasakyan. Ngunit karamihan sa mga ito ay malabo kaya't ipinadala ito sa laboratorio para masuri. Habang ginagawa iyon, isa pang grupo ng mga investigador ang abala sa pagsusuri ng mga CCTV footage. Una nilang sinuri ang mga kamera sa paligid ng inn. Sa kuha ng CCTV nung gabi ng May 23, bandang 11:00 ng gabi, may dalawang sasakyan na nakaparada sa isang madilim na bahagi malapit sa inn. Ang isa ay puting Mazda, ang isa naman ay puting Toyota SUV. Kapansin-pansin na hindi pinatay ng dalawang sasakyan ang kailang makina, na tila may hinihintay silang senyales.
Ilang sandali pa, dumating ang puting Toyota Prius ni Nginson. Huminto ito sa harap ng inn habang naghihintay ang driver. Maya-maya, pumasok ang Prius sa loob ng compound at huminto ito sa harap ng kwartong pinasukan ni Lily. Bagamat medyo malabo ang CCTV footage, malinaw pa rin nakita ng pulisya ang sumunod na pangyayari. Dalawang lalaki ang lumabas mula sa kwarto. Tumingin muna sila sa paligid upang matiyak na walang tao sa sakyang dumaraan. Pagkatapos, magkasama nilang binuhat ang dalawang malalaking bag at isinakay ito sa loob ng Toyota. Ilang sandali lang ang lumipas at sabay-sabay na umalis ang tatlong sasakyan. Agad na sinundan ng mga pulis ang ruta ng tatlong sasakyan gamit ang iba't ibang CCTV camera sa buong lungsod. Isa-isang pinagdugtong ng mga investigador ang bawat kuha hanggang mabuo ang kanilang dinaanang ruta. Natuklasan nilang nagtungo ang tatlong sasakyan sa isang bakanting lote sa Lupurungkang Village. Kalaunan, pumasok ang tatlong sasakyan sa isang bakanting lote na matatagpuan sa White Inn District. Doon, iniwan nila ang Toyota Prius. Ito rin ang mismong lugar kung saan kalaunan natagpuan ng pulisya ang sasakyan. Makikita rin sa CCTV na may mga taong bumaba mula sa Prius at inilipat ang sakay nito sa Mazda at Toyota SUV. Pagkatapos nito, iniwan na nila ang Prius at tuluyang umalis gamit ang dalawang natitirang sasakyan. Habang tumatakbo ang investigasyon, nalaman ng mga pulis na magkaibang direksyon ang tinahak ng dalawang sasakyan. Pareho silang dumaan sa National Road No. 1 at pumasok sa Diamond Island area. Samantala, matapos palinawin ang CCTV footage, matagumpay na nabasa ng mga pulis ang plaka ng Mazda at Toyota SUV. Sa wakas, mayroon na nga silang malinaw na target, ngunit may isa pa silang problema. Sa Cambodia, hindi palaging updated ang mga record ng rehistro ng sasakyan. May mga sasakyang ilang beses nang naibenta, ngunit hindi pa rin nababago ang pangalan na nakarehistrong may-ari. Dahil dito, kailangan nilang mabilis na matukoy kung sino talaga ang kasalukuyang gumagamit ng dalawang sasakyan. 3 araw na ang lumipas mula nang mawala sina Lily at Nginson. Anumang oras nga ay maaari nang tumakas palabas ng bansa ang mga sospek. Noong May 26, nagsagawa ang pulisya ng malawakang paghahanap gamit ang mga plaka ng dalawang sasakyan. Sa tulong ng mga CCTV camera sa iba't ibang bahagi ng kalsada ng Phnom Penh, natunto nila ang galaw ng puting Toyota SUV. Natuklasan nilang nagtungo ito sa Niro District. Sa lugar na iyon, matatagpuan ang isang eksklusibong subdivision na kilala bilang Height Villa. Isa ito sa mga kilalang mamahaling residential area sa Phnom Penh. Malalaki ang mga bahay rito, matataas ang mga pader at mahigpit ang mga seguridad. Malinaw na nakita sa CCTV na noong May 26, pumasok ang Toyota SUV sa loob ng subdivision. Sa wakas, may natunto ng lugar ang mga pulis na posibleng pinagtataguan ng mga sospek. Ngunit hindi sila agad sumalakay. Sa halip, nagtayo muna ng lihim surveillance operation ang mga pulis sa labas ng subdivision sa loob ng 5 araw mula May 26 hanggang May 31. Palihim nilang minanmanan ang bahay na may house number 16 na matatagpuan sa isang mamahaling kalye sa loob ng subdivision. Napansin nilang may ilang lalaking regular na pumapasok at lumalabas sa bila. May mga dayuhang mukhang Asyano at mayroon ding mga lokal na Cambodian. Bihira silang lumalabas ng bahay. Kapag lumalabas man, bumibili lamang sila ng pagkain o iba pang pang-araw-araw na pangangailangan bago bumabalik rin sila kaagad. Napakaingat ng kailang mga kilos. Hindi sila tumatambay sa labas at hindi rin sila nakikipag-usap sa mga kapitbahay o ibang tao. Habang minamanmanan ang villa, nagsagawa rin ng lihim na investigasyon ang pulisya. Sinuri nila ang mga litrato ng mga sospek, immigration records at iba pang mga impormasyon sa database ng gobyerno. Kalaunan, natukoy nila ang 4 na pangunahing sospek. Sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan din nila ang isang taong pinaniniwalaang nasa likod ng buong operasyon. Ang kanyang pangalan ay si Leweda. Ipinanganak siya noong taong 1983. Ayon sa pulisya, siya ang leader ng grupo at utak ng buong plano ng kidnapping at pangingikil. Ngunit napakatuso ni Leweda. Matapos ang insidente, tila nakahalata siyang sinusundan na siya ng mga otoridad
kaya maaga siyang tumakas. Hanggang sa mga panahong iyon, hindi pa alam ng pulisya kung nasaan siya. Ang 4 na taong naiwan sa villa ang pinaniniwala ang nagsagawa ng plano. Dumating ang May 31, 5 araw na ang lumipas ngunit wala pa ring bakas ni Lily at Nginson. Huminto ang pag-usad ng imbestigasyon. Habang tumatagal, lalo nang nababahala ang mga pulis. Sa karaniwang kaso ng kidnapping, madalas na nakikipag-ugnayan ang mga kidnapper sa pamilya upang humingi ng ransom. Pero sa kasong ito, walang natanggap na tawag si Lily o ang pamilya ni Nginson. Walang humihingi ng pera, walang anumang mensahe. Dahil dito, nagsimulang isipin ng mga investigador ang pinakamasamang posibilidad. Maaaring nakuha na ng mga sospek ang gusto nila o maaaring nabigo silang makuha ito at nagpasya na lamang silang patahimikin ang mga biktima. Habang lumilipas ang oras, paliit na ng paliit ang pag-asang buhay pa sina Lily at Nginson. Dahil sa seryosong sitwasyon, nagbigay na ng utos ang pinakamataas na opisyal ng Phnom Penh Police. Agad na ipinatawag ang mga Special Armed Personnel. Noong June 1, 2026, bandang 3:00 ng hapon, tahimik nilang napalibutan ang Villa No. 16. Nakahanda na ang lahat para sa operasyon. Nang ibigay ang signal, mabilis na lumusob ang mga pulis, ngunit habang papalapit sila sa bahay, napansin ng 4 na sospek na may kakaibang nangyayari sa labas. Hindi na nga sila nag-impake. Agad silang tumakbong palabas ng villa at sumakay sa isang Toyota SUV upang tumakas. Ngunit handa na nga ang pulisya sa posibilidad na iyon. May mga nakaabang ng pulis sa mga pangunahing kalsada at labasan ng subdivision. Nang mabilis na umalis ang SUV, agad itong hinarang ng mga pulis. Nagkaroon pa ng banggaan sa pagitan ng sasakyan ng mga sospek at ng police vehicle. Dahil dito, hindi na sila nakatakas pa. Napilitang huminto ang SUV. Agad itong pinalibutan ng mga armadong pulis. Isa-isang inaresto ang lahat ng sakay. Nahuli sina Yu Wei-meng, Wan Yinlong, Sok Ha-dani at Yun Kim-horn. Pagkatapos ng pag-aresto, siniyasat ng pulisya ang buong villa. Ngunit wala pa rin sila natagpo ang bakas ni Lily at Nginson. Sa halip, nakakuha sila ng iba't ibang ebidensyang maaaring makatulong sa kaso. Kabilang dito ang isang iPhone na pinaniniwala ang may mahalagang impormasyon. Nakumpiska rin ang iba't ibang ebidensya kabilang ng isang palakol, mga cable ng kuryente, isang kahoy na pamalo. Dinala ang 4 na sospek sa himpilan ng pulisya para sa pagtatanong. Sa simula, tumanggi silang magsalita. Ang iba naman ay nagsinungaling at sinubukang iligaw ang imbestigasyon. Pero isa-isang inilatag ng mga investigador ang mga ebidensyang kailang nakalap. Habang dumarami ang mga ebidensyang ipinapakita sa kanila, unti-unti na ngang bumagsak ang depensa ng mga sospek. Unang sumuko dito ay sina Sok Ha-dani at si Yung Kim-horn, ang 2 Cambodian driver. Naisip nga nilang kung sila lamang ang sasalo sa lahat ng kasalanan, pinakamabigat na parusa ang naghihintay sa kanila, kaya't nagpasya silang sabihin na ang totoo. Isa-isa nilang isinalaysay ang nangyari. Nang marinig ito, alam na nga ni na Yu Wei-meng at Wan Yinlong na wala ng saysay ang pagsisinungaling. Tuluyan na rin silang umamin. Doon na nalaman ng pulis ang buong detalye ng krimen. Nang tanongin si Yu Wei-meng, yumuko lamang ito at matagal na nahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, inamin niya ang nakakatakot na katotohanan at sinabing patay na umano sina Lily at Nginson. Ayon sa kailang salaysay, inilibing nila ang 2 bangkay sa isang bakanting lote sa Baking Village. Matapos ngang ibaon ang mga katawan, tinakpan pa nila ito ng mga semento upang maitago ang kailang krimen. Mahigit 7:00 na ng gabi nang dalhin ng mga pulis ang mga sospek sa lugar na kanilang itinuro. Ito nga ang eksenang nabanggit sa simula ng ating kwento. Doon natagpuan ang 2 bangkay na nakabaon sa ilalim ng isang drainage manhole. Maingat nga itong hinukay ng mga forensic expert at dinala sa laboratorio para sa autopsy. Samantala, agad ding ipinagbigay alam ng pulisya ang masamang balita sa pamilya ni Nginson at sa nobyo ni Lily. Gabi na nang makarating sila sa lugar at doon nila nalaman ang sinapit ng kailang mga mahal sa buhay. Ngayon, balikan natin ang gabi ng May 23. Habang wala ngang kamalay-malay sina Lily at Nginson, sina Yu Wei-meng, Wan Yinlong at ang kailang mga kasamahan
ay matagal na palang naghahanda. Nagrenta na nga sila ng kwarto sa isang inn. Inihanda na rin nila ang lahat ng kailang mga kinakailangan. Ang tunay na plano ng grupo ay kidnapping at pangingikil. Ang kailang leader na si Liwida ang nagplano ng lahat. Siya rin ang pumili ng target, naghanap ng lugar at naghanda ng mga gagamiting kagamitan. Si Lily ang kailang napiling biktima. Sa pananaw ng grupo, mas madaling target ang isang transgender woman. Iniisip nilang kapag nawala ito, maaaring hindi agad ito mapansin ng marami at baka hindi rin agad magsumbong sa pulisya ang mga kakilala nito. Noong 11:30 ng gabi ng May 23, dumating nga si Lily sa 168D Inn. Ayon sa napagkasunduan nila, akala niya ay ordinaryong trabaho lamang ang kanyang pupuntahan. Pero pagpasok pa lang niya sa kwarto, agad na itong isinara at ikinandado ang pinto. Pinalibutan siya ng 4 na lalaki. Sinimulan siyang takutin at pagbantaan. Takot na takot nga daw si Lily ng mga oras na iyon. Sinubukan niyang kausapin ang mga ito upang makakuha ng oras. Sinabi niyang ulila na siya at wala siyang magulang o kamag-anak na maaaring magbigay ng pera. Ngunit hindi naniwala ang mga sospek. Hinalughog nila ang kanyang bag at doon nila nakita ang $700 o 42,000 pesos na dala niya. Pero hindi sila nakontento. Pinilit pa nila si Lily na gamitin ang kanyang cellphone at manghiram pa ito ng pera sa isa niyang kaibigan. Nagpadala siya ng mensahe at nagsabing may emergency siya at kailangan niya ng $100 or 6,000 pesos. Hindi naman naghinala ang kanyang kaibigan at agad nga ito nagpadala ng pera sa kanyang account. Sa kabuuan, nakakuha ang mga sospek ng $800. Sa normal na sitwasyon, maaaring pakawalan na nga nila ang biktima matapos makuha ang pera. Ngunit, iba ang naging desisyon ng grupo. Natakot silang magsumbong si Lily sa pulisya kapag nakalaya ito. Natakot silang mabunyag ang kailang krimen. Kaya't napagpasyahan nilang patahimikan na lamang siya habang buhay. Ayon sa investigasyon, sinakal nila si Lily gamit ang isang cable hanggang sa hindi na ito makahinga. Pagkatapos, itinali nila ang kanyang mga kamay sa likod gamit ang plastic tie. Hindi pa doon nagtapos ang kalupitan. Gumamit rin sila ng matitigas na bagay upang paulit-ulit na hampasin ang kanyang katawan. Ginawa nila ito upang maipasok ang kanyang bangkay sa mas maliit na lalagyan. Ayon sa autopsy report, namatay si Lily dahil sa pagkakasakal. Natuklasan din ng mga doktor na nabalian siya ng mga braso at binti. Nabali rin ang kanyang balakang at maraming kasukasuan ang nagtamo na matitinding pinsala. Habang ginagawa ng mga sospek ang krimen, may isang hindi nila inaasahang pangyayari. Dumating si Nginson sa labas ng inn gamit ang kanyang sasakyan. Matagal siya naghintay sa labas ngunit hindi lumalabas si Lily. Nagsimula na nga siyang magtaka, kaya't pinasok niya ang kanyang sasakyan sa loob ng compound at huminto ito sa harap ng kwartong pinasukan ni Lily. Posibleng balak niya ngang kumatok upang tingnan kung maayos lang ang kanyang pasahero. Ngunit ang kanyang pagdating ay sumira sa plano ng mga sospek. Napagtanto nilang hindi nila maaaring hayaan ang driver na makaalis at magsumbong. Dinala rin nila si Nginson sa loob ng kwarto at doon siya inatake. Ayon sa investigasyon, nagtamo siya ng matinding sugat sa kanyang kaliwang paa na nagdulot ng mabilis na pagkawala ng maraming dugo. Bumagsak siya sa sahig at hindi nagtagal, nawalan siya ng buhay. Pagkatapos nito, mabilis na kumilos ang mga sospek upang itago ang mga bangkay. Kumuha sila ng malalaking bag at plastik. Isinilid nila ang katawan ni Lily at ibinalot ito sa isang tela. Gayon din ang ginawa nila sa katawan ng taxi driver. Dito na pumasok ang papel ng 2 Cambodian driver na sina Sukhadani at si Yung Kim Horn. Sila ang nagbantay sa labas at tumulong sa pagbubuhat ng mga bag papunta sa Toyota Prius. Una nilang dinala ang Prius na white sa Yin District at iniwan ito doon. Ginawa nila ito upang lituhin ang mga pulis at ilayo ang investigasyon sa tunay na pinangyarihan. Pagkatapos, inilipat nila ang mga bag sa 2 natitirang sasakyan. Sa kalaliman ng gabi, nagtungo sila sa bakanting lote sa Baking Village. Ayon sa investigasyon, matagal nang inihanda ni Liwida ang lugar na iyon bilang pagtataguan ng mga bangkay. Liblib ang lugar at halos walang taong dumaraan. Doon nila nakita ang isang drainage manhole na halos 1 metro ang lalim. Isa-isa nilang itinapon sa loob ang 2 bangkay. Pagkatapos, pinagpatong nila ang mga ito.
Upang hindi naman kumalat ang amoy at upang maitago ang krimen, bumili sila ng semento. Hinalo nila ito sa lugar at ibinuhos sa ibabaw ng mga bangkay. Pati ang ilan sa kanilang mga ginamit na kagamitan ay itinapon din nila sa loob bago tuluyang tinakpan ang hukay. Sa loob ng ilang araw, inakala nga nilang hindi na matutuklasan ang kailang ginawang krimen. Ngunit nung gabi ng June 1, tuluyan ngang nabunyag ang katotohanan nang hukayin ng pulisya ang lugar. Noong June 3, nagsagawa ng press conference ang Phnom Penh Police. Ipinakita nila sa media ang 4 na sospek at ilan sa mga ebidensyang nakumpiska. Matapos makumpleto ang mga pagsusuri sa mga bangkay, ibinigay ang mga ito sa kailang mga pamilya. Dinala ng pamilya ni Nginson ang kanyang labi sa kailang probinsya at inilibing ayon sa kailang tradisyon. Samantala, nagsagawa rin ng huling pagpupugay ang nobyo at mga kaibigan ni Lily. Para sa kanila, hindi lamang isang kaibigan ang nawala. Isang taong palaging handang tumulong at makinig sa iba ang tuluyang naglaho. Ang 4 na sospek ay formal ng kinasuhan ng kidnapping para sa pangingikil at planadong pagpatay. Ayon sa batas ng Cambodia, maaari silang mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong kung mapapatunayang silang nagkasala. Samantala, nananatili pa ring pinaghahanap ng mga otoridad si Liweda, ang itinuturing na utak ng buong operasyon. Naglabas na ng warrant at patuloy ang paghahanap sa kanya sa loob at labas ng Cambodia. Bukod pa sa 4 na naarestong sospek, sinabi rin ng mga otoridad na may iba pang posibleng kasabwat na patuloy nilang hinahanap. Sa huli, 2 tao ang umalis ng gabing iyon na may planong umuwi sa kailang mga mahal sa buhay. Si Lily na nagtatrabaho lamang habang si Nginson ay naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit sa halip na makabalik sa mga taong naghihintay sa kanila, bangkay na lamang ang kailang naibalik. Isang nobyo ang nawala ng minamahal at isang pamilya ang nawala ng ama at asawa. Isang ordinaryong gabi ang nauwi sa isang trahedyang hindi na mababago kailanman. Maraming salamat sa patuloy na panunood ng aking mga kwento. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa gabing ito, pwede niyo po ba akong bigyan ng like? At mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel. At mag-share na rin po kayo ng inyong opinion patungkol sa kwento sa comment section. Malaking tulong po iyan sa aking maliit na channel. Ako po si Denise at see you in my next video.